Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako si Sister Eileen Kayanan, Technical Director ng Mary Help of Christian School Incorporated dito sa Calapan City, Oriental Mindoro. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio programa ng Department of Agriculture dito lamang po sa 702.DZAS. Suportahan po natin sila, no? Kasi ito po ay para sa mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arshaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Isang munting panalangin po muna tayo. Panginoon, minsan ay mahirap alisin sa aming mga sarili ang pagkabahala, lalo't nakikita namin ang mga pangyayari sa mundo. Sa kabila nito, tulungan mo po kaming lumago sa pananampalataya at magkaroon ng buong tiwala sa inyo. Muli ay amin pong iniaalay ang simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito. Napakagandang panahon po na kayo makausap sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon sa matamis na pangalan ng Jesus na ating tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, mula sa Komisyon sa Wikang Filipino, ang maaaring ngayunin, wag na dapat bukasin. Magandang umaga po. Ako po si Ella Arshaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-8 po sa buwan ng Hulyo, July 8, 2023 at welcome po sa Season 5, Episode 27 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga kakatune in pa lang po at bagong kilala sa ating programa, accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph at gayon din po sa pamamagitan ng Facebook Live sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page at sa mga nakikinig po sa kanilang radyo, kabilang na po yung aking tatay. Hello, Pap! Sa Talapitang 702 sa AM band po tayo. At kami po dito sa programa, syempre, unang-una po yung panalangin, ang pagpupuri sa ating Panginoong lumikha, ay kasunod ang mga pasasalamat po sa inyong mga taga-suporta na ating programa. Patuloy pong pinatataba ninyo aming mga puso dahil sa inyong mga iniiwang mensahe sa ating program link at private messages. Una na nga po dyan si Ma'am Edith Paglinawan na bumabati po. Good morning, Ma'am Ella and Ka John. God bless MNB. Kudos to our farmers and fishermen. Maraming salamat po. At isang DZAS FB top fan, si Ma'am Dulce Alicante. Mapagpalang umaga po, Maunlad na Pilipino, at sa lahat ng nakikinig, thank you and God bless po. Gayon din po sa inyo, Ma'am Dulce, na walang patid na nakikinig. Kasama po ni Ma'am Edith Paglinawan. Gayon din po si Ma'am Che Van. Ayan. Good blessed morning po. And kay Ma'am Nore Cancela, good morning po, Maunlad na Pilipino, God bless po. And another top fan, actually dalawang top fan, si Sir Ronald Young and Sir Epifanio Salvador. Ayan, bumabati ng Blessed Saturday morning, everyone. At mula po kay Ma'am Jennifer Arile Cristalino sa Tingin. Ayan, good morning po. At kay Ma'am Penny Tiongson Nunez, ganyan din po kay Ma'am Weng Cabal na bumabati din po ng magandang umaga. Kasama po ni Ma'am Edgy Diamante. Ayan. At sa umaga pong ito, sa mga umantabay sa kwento po ni Sister Eileen P. Kayanan, ang Technical Directress po ng Mary Help of Christian School sa Mindoro, dyan po sa Calapan, ay abangan po natin ulit po yung tuloy na bahagi ng tungkol sa Farmers Information and Technology Services o FITS
center kiosk. Yan po ay hatid sa atin ng ating partner sa ating extension services, ang Agricultural Training Institute ng Department of Agriculture. Muli po yan po yung FITS, o ito po ay may kahulugan na Farmers Information and Technology Services na mga center kiosks po na hatid ng DAATI. Abangan po natin yan maya-maya lamang. At syempre po, matutunghayan din po natin sa programang ito ang editorial hatid sa atin ni Ka John Enriquez, pati po yung mga regions on the go o yung ating mga balita mula sa ating mga kasamahang farmcasters. At gayon din po yung Agri-History at Farmtastic Pinoys kasama si Marie Vergara at Unlad Komunidad. Katuwang naman po natin dyan ang DAP or DP or ang Philippine Rural Development Project. Siyempre po, isang oras po ito na hatid namin sa inyo. Ikinagagalak namin ang isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At ngayon nga po, sa kanyang bahagi tungkol po sa Philippine Banana Industry Roadmap po na sumaklaw sa 2021 hanggang 2025 na roadmap ng banana industry. Pakinggan po natin si Ka John Enriquez. Ka John. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, 8 sa buwan ng Hulyo, taong 2023. Ano po, ang pagsasaka ay marami pong sinasabi natin gawain na pinagkakakita ng ating mga kababayan. Matatawag natin po yung mga industriya. Kumukha sa pagtatanim po ng sibuyas. Meron tayong onion industry. Ano po? Sa pagtatanim po ng kape, meron tayong coffee industry. Dahil malalawak po yan. Industry po yan na binubuo ng libo-libo o daan-libong mga magsasaka sa bawat bahagi ng kanilang sinatanim. Ibig ko sabihin, sa coffee industry, hindi ko na masabi ang eksaktong dami, pero marami pong magsasaka ang involved dito. Sa sibuyas, pagtatanim, marami po. Daan-libo po yan dahil billion sila. Meron po sa cacao industry. Meron tayo sa vegetable industry, sa gulay, sa mango industry, pati prutas, sa coconut industry, meron po. Pinakamarami pong mga magsasaka dito po sa coconut industry at sa abaca industry. Hindi ko pa nabanggit lahat, pero ito po ang ilan lamang sa mga industriya na pinagmumulan po ay pagsasaka. Ngayon pag-usapan natin itong banana industry, sa saging naman. Alam niyo po, ang saging po, ang isa sa pinakamahalagang tanim natin dito sa ating bansa. Ito yung tinatawag na most economically important fruit. Isang prutas po na ang pakinabang nito ay hindi ng pagkain natin, kundi pagkakakitaan pa. Ano po? At marami tayong karamihan po sa mga saging natin na variety na pinapalaki po sa atin sa yung Cavendish po. Ito po nakararami. Pero ito po yung ina-export. Cavendish, yung verde. Meron tayong saba at meron tayong lakatan. Marami po yan. Marami tayong variety ng saging. Hindi lang itong sinasabi ko. Ang alam kong variety ng saging po yung meron 10. Ngayon, kamukha ng latundan. Meron tayong bunggulan at meron tayong senyorita. Yung senyorita yung maliliit. Ngayon, itong Cavendish po ay ito yung natin para lamang sa export. At yung mga reject po, kumbaga, yung mga reject. Yan lang po, natitikman natin sa merkado, pero bihirang-bihira po yan. Ang talagang makikita natin sa merkado, yung pong lakatan, latundan. At kung meron mga ibang variety pa, yun po sa mga lalawihin na lang natin makikita. Dahil itong lakatan at latundan po, talagang dito talagang pinapaabot po yun ng Metro Manila. Kaya yun ang kilang-kilala ng mga tao. Ngayon, yung pong sa saba naman, yan, kilalang-kilala natin yan. Dahil ang kadalasan po dito na i-proproseso bilang banana chips. At ito po yung na-export din sa ibang bansa. Yan po. Ang kadalasan na makikita natin sa mga merkado ngayon, lakatan at latundan. Layunin po ng binabanggit kong itong banana industry, isa sa mga layunin ito ay yung kilalanin yung mga estratehiya para maipantay natin, mapataas natin ang agriculture, yung tinatawag ng Agriculture Roadmap to Development para po sa saging.
Pagka sinabi natin roadmap, ibig sabihin po, ito yung mga dadaanan, mga pamamaraan na dadaanan nila para lalong umunlad. Mayroong step, itong daan na ito, unang gagawin na dadaanan natin, yung munang tamang paggamit ng planting materials. Ikalawang dadaanan natin, yung merkado, pangalawa itong dadaanan natin, yung samahan ng mga magsasaka. Ganun po, ay tinawag na roadmap. Ngayon, ito po ay naipatupad ng Department of Agriculture sa ilalim ng kanilang High Value Crops Development Program. At ito yung pinangunahan ng Banana Industry Roadmap 2022 hanggang 2040. Pero meron pong tatlong bahagi yan. Meron pong yung maikli lamang 2022 hanggang 2025. Yung medium po, 2025 o 26 to 2030 at yung pangmahatagalan, 2033 o 31 to 2040. Ang isa po dito ay yung pagkilala ng mga industry players. Halimbawa po, kikilalanin ang samahan ng mga magsasaka. Marami po yan. Meron po kasi mga magsasaka na nagtatanim ng 1-2 hektarya. Pero yun, nakakasama sila sa pagbebenta sa market. Meron po naman samahan na marami po, mga 50 hektarya pataas hanggang meron silang parang kooperatiba na mas madaling maibenta yung kanilang tinda, sama-sama na sila. Pero yung pong mga meron 2-3 na hektarya lamang malilit, nakakasama, pwede din yung sumama doon sa grupo na yan. Yung isa pa yung salayon dito ay kilalanin yung pong mga estrategiya sa pamumuhunan. Dahil nga po, karamihan dito, kinakailangan ng planting materials. Kinakailangan din ng mga magsasaka niyang bumili niyan. Hindi naman po nakukuha ng yan. Bibili sila ng magandang planting materials at mumuhunan sila. Kaya meron po mamaraan dito para sila magkaroon ng pananalapi sa pamamagitan ng pangutang. At alam niyo po, ito ay isang gawain para matiyak natin ng banana industry natin ay patuloy na magiging pangunahing tagaganap dito po sa world banana market. Alam niyo po kasi pag sinabi pang-export na saging, yan po ay talagang istrikto. Kinakailangan pare-pareho ng laki. Pagka sumobra po yan, hindi tinatanggap. Pag sumobra naman ng haba, pag sumobra naman ng ikli, hindi yan tinatanggap. Kinakailangan pare-pareho. Ganun po ka-istrikto. Kaya yung mga pamamaraan sa pagtatanim na yan ay ginagawa yan para hindi naman maano yung mga magsasaka. Dahil hindi natin maiwasan na meron tumubo ng malaki, kaya kinakailangan dito o meron tutubo na maliit, kinakailangan yung magandang planting materials ang kanilang masitiyak na magamit. Okay, dumako naman po tayo sa natin ngayon, sa ating mga kasama para magbigay ng balita mula sa iba't ibang regions para sa ating Regions on the Go. Nagsagawa ng oryentasyon at paglalagda ng Memorandum of Agreement o MOA sa mga fertilizer merchants ng Tarlac para sa programang National Rice Program Fertilizer Discount Voucher Support ng Kagawaran ng Pagsasaka o DA para sa Gitnang Luzon. Ito ay sa ilalim ng Rice Banner Program, katuwang ang Provincial Agriculture Office ng Tarlac na ginanap nitong ika-7 ng Hunyo sa bulwagan ng Kanlahi, Diwa ng Tarlac, Tarlac City, Tarlac. Layunin ng programa na magbigay ng kaalaman sa mga kasosyong fertilizer merchants ng DA patungkol sa maayos na pagpapatupad sa programang Fertilizer Discount Voucher para sa taong 2023. Ayon sa representante ng Regional Rice Banner Program na si Billy Roy Anthony Aquino, ang pagbibigay ng mga vouchers ay magsisimula sa darating na wet season. Dagdag pa ni Aquino na ang mga patabang maipamimigay sa magsasaka ay complete o 14-14-14, urea o 4600, ammonium sulfate o 2100, muriate of potash 0060 na lahat ay rehistrado sa Fertilizer and Pesticide Authority o FPA. Samantala, ang fertilizer voucher na naglalaman ng 4,000 pesos kada hektarya ay ipapamahagi sa mga magsasaka ng palay na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture at encoded sa Farmers and Fisherfolk Registry System at maipagpapalit naman sa mga accredited fertilizer merchants ng DA. Nagbigay naman ng paalala ang Provincial Coordinator ng FPA Tarlac
na si Dennis Malyari sa mga magsasakang bibili ng pataba at pestisidyo. Para naman sa mga fertilizer merchants, malaki ang naitulong ng programa para sa kabuhayan ni Julian Tejada mula sa Victoria, Tarlac. Nag-iingat din sa pagbili mula sa fertilizer distributor si Tejada upang hindi makabili at makapagbenta ng peke sa magsasaka. Sa huling parte ng aktibidad ay nagkasundo ang lahat ng fertilizer merchants kasama ang DA sa mga presyo ng pataba na gagamitin sa programa na sinisigurong abot kaya para sa magsasaka at may kita para sa merchants. Ako po si Ernest Payawal para sa Agri-Balita Central Luzon. Nilagdaan na ng mga kinatawan mula sa Department of Agriculture Mimaropa, Local Government Unit ng Gloria at Gloria Sustainable Agriculture Association ang isang Memorandum of Agreement na sumasaklaw sa pagkakaloob ng pondo para sa itatayong community-based swine production farm sa nasabing asosasyon sa ilalim ng INSPIRE program. Sa pamamagitan ng community-based swine production through clustering and consolidation project, ang DA Mimaropa Livestock Program ay magbibigay ng 10 milyong piso sa naturang asosasyon na gagamitin sa implementasyon at pagpapatayo ng community-based swine farm dito. Lumagda sa kasunduan sina DA Mimaropa Livestock Focal Person Dr. Maria Teresa Altayo, Oriental Mindoro Provincial Coordinator Christine Joy Capuyan, Acting Mayor Romeo Edward Alvarez, Municipal Agriculturist August Mantaring at kinatawan ng Glosaa sa pangunguna ng kanilang presidente na si Cleofe M. Atienza at Miller Marasigan, chairman naman ng Board of Director ng samahan. Layunin ng proyekto na mag-ambag ng ligtas at may kalidad na supply ng baboy at karne nito sa bayan ng Gloria at iba pang karatig lugar sa pamamagitan ng pagpaparami ng produksyon at pagpapalakas ng marketing nito sa loob ng 3 taon. Ganon din magkaroon ng karagdagang pagkukunan ng pagkain at kita ang mga miyembro ng samahan. Naglalayon din itong isulong ang clustering at consolidation sa mga smallhold swine raisers. Nakapaloob naman sa MOA na kinakailangan ng Glosaa na makapag-produce at makapag-market na magandang kalidad ng baboy sa loob ng 3 taon bilang bahagi ng INSPIRE program hanggang ang katumbas na halaga ng interbensyon na mula sa kanila ay ibabawa sa amount of value in kind ng proyekto na tinasa at sinubaybayan ng DA Mimaropa. Samantala, tiniyak naman ni Acting Mayor Alvarez na katuwang ang kagawaran ng pagsasaka at Municipal Agriculture Office na kahandaan niya ang lokal na pamahalaan ng Gloria na umagapay at magbigay ng buong suporta at kooperasyon sa anumang uri ng tulong na nanaisin pa ng samahan para sa ikauunlad ng nasabing proyekto. Mel Francisco nag-uulat para sa Department of Agriculture, Mimaropa. Kamakailan ay nagsagawa ng Agri-Fish Fair at Garden Show ang probinsya ng Southern Leyte sa Tree Park Capital Grounds sa siyudad ng Maasin at may temang mananagat ug mag-uuma, kaabag ka sa pagpalambo sa agrikultura, taliwala sa mga hagit ug trahedya. Ito ay alinsunod sa kanilang pagdiriwang ng ika-63 anibersaryo. Itinampok sa nasabing exhibit ang mga produkto na ani ng mga lokal na magsasaka ng Southern Leyte sa kanilang pagbangon matapos ang trahedyang idinulot ng Bagyong Odette at pagbibigay diin sa suporta ng lokal na pamahalaan sa industriya ng agrikultura at pangingisda. Nagpaabot din ng suporta ang Regional Office ng Kagawaran ng Pagsasaka sa pamamagitan ni Director Orais na dumalo noong paglunsad ng exhibit at malugod na ibinahagi na naglaan ng mahigit 82 million pesos para sa implementasyon ng sarit-saring programang pang-agrikultura na makakatulong sa 47,545 RSBSA registered farmers ng probinsya. Pagkatapos ng 10 buwang pagtatayo ng Barangay Water Supply Development Project sa Hilongos, Leyte, ay matagumpay itong na-turnover sa lokal na pamahalaan na magbibigay ng malinis na inuming tubig sa 14,988 na mga residente mula sa 13 mga barangay. Ito ay sa ilalim ng Philippine Rural Development Project ng Department of Agriculture. Tinatayang 125 million pesos ang total project cost ng nasabing potable water system. Isa na naman ito sa matagumpay na mga proyekto ng PRDP RPCO8 at Local Government Unit ng Hilongos matapos na makumpleto ang nasabing proyekto ng 8 months na advance sa orihinal na target completion date at nagresulta ng positive 20.03% na variance.
Ipinaabot ni Director Orais ang kanyang pasasalamat sa lokal na pamahalaan sa aktibong pakikipag-ugnayan nito upang matapos ng mabilis at maayos ang proyekto. Hinikayat niya ang mga residente na makibahagi sa pangangalaga nito. Nagpaabot din ng kanyang pagbati si Engineer Albert Barogo, Deputy Project Director ng PRDP PSO Visayas na dumalo din sa turnover ceremony ng nasabing proyekto. Ito po si Janina Brosas nag-uulat para sa DARFO 8. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ayan, maraming salamat po sa ating mga farmcasters. At ngayon naman po, para sa katuloy nating bahagi, unang idineklara ang unang linggo ng Hulyo po, no? Bilang yung Natural Disaster Consciousness Week. Ayan po, ano po ba yan? Sa bisa ng Proclamation number 296 na nilagdaan po noong July 29, taong 1988. At sa linggong ito, or ito nga po nakaraang unang linggo ng buwan ng Hulyo, binibigyang diin po ng pamahalaan ang kahalagahan ng pagpapatatag sa ating bansa. Siyempre po, no, laban sa panahon ng natural at man-made disasters. Ayan po, upang bigyang lawak pa ang paksang ito, atin ang samahan sa bahaging ito ng MNP, ang Agri-History with Imari Vergara. Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa Agri-History. Agri-History na! Nakatutok kayo rito sa 702 DZAS kasama ako, ang inyong segment host na si Imari Vergara. Bilang isang archipelagic country, ang mahigit 7,000 isla ng Pilipinas ay maraming benepisyo. Kabilang dito ang nakapalibot na katubigan na sagana sa mga yamang tubig at ruta ng maritime traders noon pa mang sinaunang panahon. Dagdag pa ang samut-saring kultura at produkto sa bawat isla na nakadadagdag sa kasarinlan ng Pilipinas bilang isang bayan. Ngunit kaakibat ng pagiging isang archipelago ang iba't ibang disasters na tumatama sa ating bansa. Mula sa mga mapaninsalang bagyong namumuo sa nakapalibot nating katubigan, sa pagsabog ng mga bulkan sa iba't ibang sulok ng bansa at maging ang mga lindol na yumayanig at nakakapagpabagsak ng mga estruktura. Dahil kinikilala ng pamahalaan ang kahalagahan ng pagpapatatag sa ating bansa laban sa natural at man-made disasters, unang idineklara ang unang linggo ng Hulyo bilang Natural Disaster Consciousness Week sa bisa ng Proclamation number 296 na nilagdaan noong July 29, 1988. Pagsapit naman ng August 10, 1999 na aprubahan ang Executive Order number 137 na nag-institusyonalisa sa selebrasyon ng National Disaster Consciousness Month tuwing buwan ng Hulyo. Itinatag din ito ang Civil Defense Deputization Program na siyang mangangasiwa sa mga inisyatibang may kaugnayan sa civil protection at disaster management sa pamamagitan ng isang integrated multi-sectoral approach. At ang pinakahuling development nga rito ay ang pagpapatupad ng Executive Order number 29 simula June 28, 2017. Sa ilalim ng EO na ito, idinedeklara bilang National Disaster Resilience Month ang buong buwan ng Hulyo. Kaakibat ng pagbabago sa selebrasyong ito, ang hangaring mabigyan ng kaukulang pansin at aksyon ang konsepto ng disaster resilience, ang kakayahan ng mga individual, komunidad, institusyon at estadong makabangon at makapag-adapt mula sa mga epekto ng peligro at sakuna sa tulong ng risk management. Bilang pakikiisa, tinitiyak ng Department of Agriculture o DA na kalakip ng mga programa, proyekto at iba pang aktibidad nito para sa sektor ng agrikultura at pangisdaan ang konsepto ng disaster resiliency. Kabilang dito
ang pagtatatag ng DA Disaster Risk Reduction and Management Service o DA-DRRMS noong 2020. Layunin nitong bawasan o alisin ang existing risks, pigilan ang pag-usbong ng mga bagong peligro at tugunan ang pagiging vulnerable ng mga magsasaka at mangingisda. Nakikipag-ugnayan din ang DA-DRRMS sa iba't ibang unit sa loob at labas ng DA para sa mainstreaming ng DRRM sa loob ng kagawaran at maging sa iba pang ahensya ng gobyerno. Kasabay din ito ang pagtatatag ng DRRM units sa DA Regional Field Offices at attached agencies, bureaus at corporations nito para sa mas streamlined na DRRM initiatives para sa ating agri-fishery sector. Isang mahalagang pangyayari sa ating agri-fishery sector ang natutunan natin this week. Sundan ng Maunlad na Pilipino, facebook.com/Maunlad na Pilipino. I-like at i-follow ang Department of Agriculture sa Facebook at YouTube. Magsama-sama tayong muli sa susunod na Sabado. Ako si Imari Vergara para sa Agri-History. At may natutunan po tayong bago. Ayan po ang bahagi na Agri-History para sa linggong ito. Kayo po ay nakatutok pa din dito sa Maunlad na Pilipino. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Para po sa mga tagapakinig natin, maaaring nasa modernong panahon na tayo, madaling hingiin yung mga PowerPoints, pero para makaagapay din sa mga wala pang ganoong access dito, nakatutulong po yung mga materyales na nakukuha natin mula sa ating mga FITS kiosk. Sister, dito po sa ating kumbaga mga materials na tuwang-tuwang inuuwi po ng ating mga attendees. Ano-ano po yung mga usual pong topics na hinihingi po nila? At saka yung mga naibibigay natin? Ang pinakamabibili, so to speak, bestsellers. Ay yung bestsellers. Kasi gustong-gusto nila yung about rice, gustong-gusto nila yung mga urban gardening, gustong-gusto nila kahit yung black soldier fly. Ano tong mga to, sister? Lagi nila, anong itsura nila? Kasi hindi sila conscious dun sa lalo na yung mga malalayong lugar na binibigyan namin. Ito po ay meron po ba dito sa Mindoro ng ganyan? Meron po. So we also, it's an opportunity for us to link them to other farm LSA na meron ang API. Dito po sa Gapotero, meron pong ganyan. Dito po sa ganito ay meron ganito. Dito po sa amin ay may programa kami ganyan. So, yun yung mga pinakamabibiling at yung mga anything about crops, gustong-gusto nila. At saka ang maganda kasi Tagalog, karamihan ng mga pinipili nila ay mga Tagalog ang version, no? So, kung hindi man yung mga English, marami silang mga pictures, kaya na-enterprise. I appreciate that kasi ang mga Pilipino sinasabi na hindi na sila magbasa. But that is not true. No, that is not true. It is still making a lot of difference to our to the client that we serve, no? Yung mga mangyan na grade 12 galing na sila sa amin, yung mangyan educational community, no? They are 80 of them. Yesterday they were here, no? So inubos nila yung mga leaflets. Sabi ko, babasahin nyo ba yan o itatapon nyo na lang? Hindi po, sister. Farmer po yung tatay ko. Kaya po ibibigay ko po sa kanya ito. Tapos po yung mga kapitbahay po namin, kakailangan nila ito kasi ito po yung pinag-uusapan nilang mga problema. So, even the pests and diseases ng mga crops ay nandoon. So, nakita ko mahalaga para sa kanila. Hindi lang sila for the sake of, kumuha sila. Pinabasa talaga nila. If you would see their faces while reading it dun sa FITS Kiosk Center natin, matutuwa ka kasi kahit yung mga estudyante namin na naroon ito, during their free period, no, kumukuha sila pa isa-isa ng binabasa nila. Sabi ko, nakailan ka na kasi may logbook kami. Nakailan ka na bang binasa? No? I am now thinking of awarding them na
yung pinakamaraming nabasa ay bibigyan ng surprise. Kasi talagang nilalag nila kung ano yung mga binabasa nila. So, magandang siya na information na it extends our mission na paratingin yung hindi nakarating sa amin pamamagitan ng mga brochures and materials natin, nararating nila yung ibang mga tao nangangailangan nito. No? And may mga community pa nga kami na dun sa Kamansian, dun sa namin na community-based namin, si Sir, kailan po kayo magdadala ng mga yung pong mga materials na pwede natin babasa? Kasi po may mga yung pong mga kopya ko ibinigay ko na po sa aming members ng association. So, you see, it is being appreciated, no? Nakakatulong siya na magbahagi, no, ng hindi na natin kayang gawin, no, hindi na natin kayang marating, nararating ng mga information na ito sa pamamagitan ng skills. Napakaganda dahil 2 puntos naman ang nakuha ko. Una po dyan na alam na po natin sa ating mga FITS kiosk, kaya yung mga i-restock natin, yung pala yung mga ating mabibentang mga topics. Yeah. And of course, sa kagandahan na ito po ay nasa salin ng Tagalog, wikang Filipinong Tagalog. Yeah. At, sister, dito po sa ating parang hindi ko yata naitanong kanina, gaano katagal na po yung ating operasyon sa atin pong Mary Help, and of course yung mga partners po natin, kasi the listeners, yung mga ka-agri po nating maaaring nakakapakinig ng ating bahaging ito, they might be wondering bakit si sister ay napaka-active sa agriculture, which siguro po bigyan natin sila ng idea doon sa paano yung dynamics na yun. Yeah. The school existed in 2012. Na-register siya ng mga qualification sa TESDA in 2012. So up until this time, okay siya. But it came to a point that in 2018, makwento ko lang saglit lang, in 2018, pinag-uusapan na namin pagsasara ang eskwelahan. Because konti lang ang estudyante, yung trend nila for 4 years, paunti na ng paunti. In 2018, we have only 7 young people that we catered. Wala pa ako nun sa institusyon, wala pa ako sa school. I am here in Mindoro, but my line of work is different. I am in the campus ministry. So pinag-uusapan na isasara na ito dahil in 2018 ito, October ng 2018, naging 4 na lang. Tapos December na nagbakasyon sila, they came back, 2 na lang ng January. March, nagsuntukan ng 2. So pinag-uusapan, suspindi pa naman natin itong 2 ito, mag-graduation na. Could you imagine that point? No? So, sinabi ng mga administration namin na wala nang magkagusto sa agrikultura. In 2019, I was asked by my provincial superior to be the technical directress, to run the school again, no? And because my orientation is really in education, no, I took up my master's in educational management, but not in agriculture. I am not agriculturist. By profession, I am a teacher, licensed teacher. So, sabi ko, bakit pa ako i-assign dyan, ipa-close na nga ang eskwelahan? Sabi niya, you really love Mindoro and you love staying there. So if you want to close it, you close it. If you want na buhayin mo, buhay. So in 2019, because we are religious, we have the vow of obedience, I said yes. So in 2019, I started working before the school year start of June. Sinabihan ako ng April. So I have only April and May to open the school. And how many students will I be having? In 2019, June, I was able to enroll 222 students at that time. And in 2021, nagkaroon pa 500. And last year, we had 600 plus. So, bakit? No? Because we have connections and we started making link and network
no, to other agencies na para sa akin kasi hindi pwede kami lang, the Salesian Sisters only. We cannot do it. No, we started connecting with the local government. We started connecting with the different agencies of the government, like DA, reinforce namin. Meron ng mga linkages and namin sa DA, pero ibinalik namin yung sigla at katatagan ng partnership, no? So, din kami sa ETI, nakipag-alyansa din kami. And then, and to other networks din. Nandiyan si DAR, kasama din namin sa Sister, pakitrain itong mga group of people namin, buhay sa gulay. No? Nakipag-tie up din ang mga kapulisan sa amin. No? I have to also go and sell our school na ipinitocator namin. You might want to venture and be on board with us. Ang kapulisan, kinukuha nila yung mga crops namin. So silang bumibili kasama ng mga hospitals dito sa nearby, kasama ng mga ibang eskwelahan na naka-tie up din natin. So our young people, when they are here, meron silang tinatawag na share of the profit. No? May 20% share sila. So kung after a quarter, magkano kita ng school, kita na, neto na, meron silang 20% doon. Na yun naman ang pinapadala sa kanilang mga magulang. One thing that we recognize is, sinasabi kasi ng mga magulang, paano namin siya papadala, kuwang na namin sila. So in order to respond to that, na makakapagbigay sila ng pera sa magulang nila, aside from the allowance the TESDA is giving them, binigyan namin ito ng ganitong programa na sa kanila, makakatulong. So they study for free, at the same time, kumikita din sila at nakakatulong sila sa magulang nila. And yung nakukuha naman nilang allowance sa TESDA, ang ginagawa naman namin, we really make a business model canvas for them because we are linked with Go Negosyo. I am part of the mentor of Go Negosyo team. No? So, tinutulungan namin talaga sila na aside from the day-to-day experience in the farm, tinutulungan namin sila na maging entrepreneur because I said, repackage ang ginawa namin sa school na program. Hindi sapat na maging marunong kang maging farmer. Kasi ang sinasabi ng mga kabataan, ayaw po namin maging katulad ng mga magulang namin kasi ang dami po nilang utang. Pagod na po sila sa pag-agrikultura. So we have to repackage the agriculture in a sense. We have to present to them that agriculture is a business. That there is money in the business. So, dito pa lang, pinakita na namin yun, na may pera sa agrikultura. Kaya kikita ka dito. No? Libre na yung schooling mo, yet at the same time, may kikitain ka dito. At pagkatapos ng pag-aaral mo, may maiuwi ka para ma-put up mo yung business na ito. And you will be monitored and coached. So, dito sa lahat ng mga entities na binanggit na nakapartner namin, they get on board with us. They realize, and we tell our stakeholders and partners, na you are not just helping us for one particular reason and one particular year lang, no? You are also making a difference, no, when you partner with us, because when you partner with us, you are helping us to send so many young people, no, to studies na kahit second chance ng pag-aaral ay meron, no? Kasi yung iba out of school yun, wala silang pagkakataon. Dito meron. Accessible ang agriculture. No? Pero paano natin siya ilalagay? And at the same time, agriculture is cool. No? Kasi kasama ang teknolohiya. No? Kasi ang mga kabataan gusto nila yung technology. So kahit sa mga cellphone nila, may application dito, LCC, hindi ka na magpapagod. O may drone na tayo. No? These are things that excites them. So hindi lang yung traditional per se, walang masama sa tradition. We also take it as a point of departure for agricultural trade. Ang traditions na nilinang na ng ating through the experience of our farmers. Pero this time, ginawa natin siyang mas exciting. Pinackage natin siya para yung mga kabataan at mga stakeholders
maiba ang tingin nila sa agriculture. May future, no? And we presented also success stories. We make it a point that we have success stories to tell and retell and retell. Continue to tell these beautiful stories of our young people na nag-succeed na dito, no? Hindi lang meron kaming three things na pwedeng i-exit ng bata sa amin after a year or 2 or 3 na stay niya sa amin. Mag-exit siyang mag-aasa ng trabaho for employment. Mag-exit siyang magiging agri-entrepreneur siya or mag-aaral pa siya. No? Those who can graduate of grade 12, if they would like to pursue college, we support. We find benefactors, no? Para makakita yung difference na meron tayong particular place in the sun na sinatawag natin. Kung magiging mabuting tao ka dito, mas magiging kapakinabangan ka bilang mamamayan, we will support you in this. So yun yung mga venture namin na sinasabi namin sa mga stakeholders, we are making a difference, hindi lamang sa pagsasaka. Kapag itong batang ito, tatanggal natin siya sa street and become responsible citizen, no, siya nang magpapaaral dun sa mga kapatid niya. Siya nang bubuhay sa pamilya niya. And binabawasan natin yung future na pwedeng mangyari dito sa mga bataan na wala sa pinag-aralan. Either magnanakaw siya, either siya ng lipunan, sakit siya ng lipunan. We are helping the nation, no, through education and through skills training. Sinasabi natin na magiging mas kapaki-pakinabang siya. So, yun yung mga stakeholders namin na na-attract sila because they see progress, they see effects, because we have success stories of our students, where they are now, what are they doing, how they are contributing to the food supplies of our nation, what they are doing to their family at large because they are supporting them. Yung mga katutubo namin, hindi na sila umaasa lang, no, sa ganitong paraan ng pag-farming. Kasi ang lagi nila sinasabi, ay, magkakainin na lang po ako. No? So, we also help them, no, to have other ventures of agriculture na pwede siyang hindi makakasira sa ating kalikasan. No? Yet at the same time, makakatulong siya dun sa komunidad na nabibilong sila dun sa kabundukan. No? There are other type of agricultural na pwede nilang i-venture aside from pagkakain or charcoal making. Yun yung mga effects na sinasabi natin. Yan. At mula po sa Mary Help of Christian School sa Mindoro, dyan po sa Calapan, sa Oriental Mindoro, nakasama po natin si Sister Eileen Kayanan para po sa pagbubukas ng ating isipan, lalo na po sa mga gusto pang sumama po sa ating adhikain na ma-transform po yung ating kaalaman sa agrikultura into something na more than sa hirap lang ng agriculture, pero kasama po tayo sa pag-unlad sa ating business ng agriculture. Thank you so much po, Sister Eileen, sa inyong panahon. Yeah. Welcome! At narito po ang Unlad Komunidad o UK at katuwang po natin dito ang Philippine Rural Development Project. Ayan nga po, ang ating hatid na UK episode ngayong umaga ay hatid ni Erickson Giao, ang isa po sa mga manunulat ng PSO North Luzon. Ngayong umaga dito sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang testimonya ni Myla Manalo at Tio Timo Santiago, mga Mangbin farmers at miyembro ng Kaot Farmers Field School Marketing Cooperative or CFF-SMC mula sa Barangay Kaot, La Paz, Tarlac. Ukol sa proyektong Trading Post with Custom Service Facilities mula sa Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o DAPRDP. Magmula nang matapos ang proyektong Establishment of Maumbing Trading Post with Custom Service Facilities in the Province of Tarlac noong November 22 ng nakarang taon, masayang ibinahagi ng mga farmers at members ng CFF-SMC ang hatid nitong benepisyo sa kanilang buhay at kabuhayan sa pagtatanim ng munggo. Ang nasabing enterprise sa project ay may kabuuang halagang 15.9 million pesos
at ito ay binubuo ng mga kagamitan at makinarya na magagamit ng kooperatiba sa produksyon ng kalidad ng munggo beans. Kabilang diyan ang isang unit ng 6-wheel truck, tractor, thresher, seed cleaner and sorter, analog weighing scale, electric bag sewer at iba pa. Isang trading post rin ang itinayo para sa pagproseso ng munggo, pagserbisyo sa mga miyembro at pagsasagawa ng mga gawain ng co-op ukol sa proyekto. Nung wala pa po yung PRDP, kung saan-saan po kami naghahanap ng binhi na itatanim namin. Nakarating po kami sa ibang barangay para po bumili na cash po. Tapos po yung mga equipment din sa ibang barangay din po kami kumukuha na namamasahe pa po kami para makahanap lang ng mga gagamitin namin sa aming munggo. Kaya natutuwa po ako nung dumating yung PRDP, medyo na-provide po yung mga pangangailangan namin. Di na po kami lumalayo. Kasi po unang-una, dito lang po sa building na pinagkaloob niya, pupunta lang po kami dito para mag-inquire ng mga munggo na kung saan tatanim, tsaka yung equipment na napakalaking tulong sa amin. Doon po sa mga machineries na ipinagkaloob ng PRDP, napakalaging bagay din po yun. Dahil dati kami ay nag-uupa lang ng harvester, thresher, at yung pagbubungkal ng lupa, sa pagtatanim, paghahanda ng mangbin, pagtatanim ng mangbin, ay malaki ang naging impact nun dahil na dati nagre-rental kami sa mataas na presyo ng rental. So nung dumating yung mga machineries namin, yung traktora, nalesen yung aming expenses sa pagtatanim ng mangbin. Ganon din do sa thresher na binili namin at yun ay din na kami nagre-rental nga din sa mga traders, yung mga may machineries na gano'n. At pinagkaloob nga po ng PRDP yung mangbin thresher. Doon din po sa truck, ay napakalaking bagay din po yun dahil na nagagamit namin hindi lang sa mangbin trading, kundi din sa palay at rice trading namin. Ang IRIPSAW project na establishment of mangbin trading post with custom service facilities sa probinsya ng Tarlac ay kasalukuyang pinapakinabangan ng nasa 92 na mangbin growers. Ito ay isa lamang sa mga proyekto ng DAPRDP na nagalayong maitaas ang ani at kita ng mga magsasaka at mangingisda. Para sa iba pang mga proyekto ng DAPRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Thanks Sir Erickson at abangan pa po yung mga inihangdang bahagi ng DAPRDP. Tutok lang po dito sa Unlad Komunidad, katuwang na maunlad na Pilipino dito pa rin sa 702 DZAS. At gaya po ng marami sa ating mga kababayang hog raisers, mga ka-agri, hindi po nakaligtas ang ating Farmtastic Pinoy ngayong umaga mula sa mga pinsalang hatid ng African Swine Fever or ASF outbreak. Ayan po, hindi po talaga nila malilimutan yan, kung paano po niya ito napagtagumpayan. Pakinggan po natin ang kwento ni Jed Valencia sa bahagi ito ng ating programa na Farmtastic Pinoys, kasama muli si Imari Vergara. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Farmtastic Pinoys! Narito muli ako, ang inyong segment host na si Imari Vergara para sa bahaging Farmtastic Pinoys ng ating programang Maunlad na Pilipino. Dito lang yan sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Gaya ng marami sa ating mga kababayang hog raisers, hindi nakaligtas ang ating Farmtastic Pinoy mula sa mga pinsalang hatid ng African Swine Fever o ASF outbreak. Kung paano niya ito napagtagumpayan, pakinggan ang kwento ni Jed B. Valencia. Ipinanganak noong February 21, 1992
si Jed Valencia, isang Industrial Instrumentation Processing Control Technology graduate mula sa University of Batangas. Bagaman nakahanap ng oportunidad sa Australia bilang tank supervisor, nagdesisyon siyang bumalik sa Pilipinas nang maipanganak ang kanyang panganay. Sakto namang naibahagi ng kanyang asawa na mayroon itong bukid sa Lipa, Batangas, kaya lalong naengganyo si Jed na manatili sa bansa. Bilang paghahanda sa kanyang bagong karera bilang may-ari ng EVG Farm, nag-aral si Jed sa International Training Center on Pig Husbandry o ITCPH, isa sa training institutions ng Department of Agriculture o DA. Nag-enroll siya sa mga kursong pig husbandry, artificial insemination at waste management. Bit-bit ang mga bagong kaalaman at kasanayan na parami ni Jed ang mga alagang baboy. Umabot sa 650 baboy ang inaalagaan niya sa farm. Ngunit sa pagputok ng ASF noong 2019, isa ang EVG Farm sa mga natamaan ng naturang sakit. Mahigit 500 baboy ang kinailangang ikal at pumatak sa halos 15 milyong piso ang kanyang pagkalugi. Bagaman pinanghinaan ng loob, bumalik si Jed sa pagbababuyan. Bit-bit ang suporta ng kanyang pamilya at ng pamahalaan. Sa tulong ng Lipa City Veterinary Office, nalinis at naging biosecure ang kanyang farm. Nabigyan din siya ng 20 sentinel pigs upang alagaan at nang manatiling ASF-free ang mga ito, dali-daling kinuha ang EVG Farm para sa Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion o INSPIRE program ng DA National Livestock Program. Pinag-alaga at pinag-breed siya ng 50 grandparent pigs. Ang mga biik nito ay ipinamigay naman sa mga livestock farmer at cooperative sa Lipa. Sa kasalukuyan, striktong ipinatutupad ni Jed ang biosecurity measures sa EVG Farm. Kabilang dito ang pagdidisinfect sa lahat ng pumapasok at lumalabas sa kanyang farm, buwanang ASF testing at pakikipagtulungan sa City Veterinary Office. Kaya naman idineklara ng DA bilang Biosecurity Level 2 ang EVG Farm simula 2022. Mayroon na rin itong mahigit 200 baboy na inaalagaan. Nagpapasalamat ako sa Department of Agriculture kasi isa ako sa farm na kanilang nabigyan ng pansin para makapag-alaga ng mahal na baboy at napakagandang lahi ng baboy na para makatulong din ako sa iba. Ako'y nagpapasalamat ng marami. Dahil kung hindi dahil sa kanila, siguro ngayon hindi pa rin ganun karami yung baboy ko. Hindi rin ako makakatulong sa iba. So yun, tinulungan nila ako makabangon. Tapos ngayon, dumating naman yung time na ako naman yung tumutulong sa iba para naman sila makabangon. Yan, si Jed B. Valencia, Certified Farmtastic Pinoy. Salamat, Marie, at ayan po ang Farmtastic Pinoy na nakilala natin para sa araw na ito. Muli po maraming salamat sa oportunidad na kayo'y aming mapaglingkuran. Ang MNP po ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division, Kajan. O narito po ating pagkaan kaisipan para sumayon natin mula sa Kawikaan, Kabanata 22, talata 6. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Salamat po at mula sa DA inyo po napakinggan ang edisyong ito ng MNP dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kami po'y nagpapasalamat na higit sa ating DZAS family na katuwang sa episode na ito at sa lahat ng hatid na episode sa inyo mga tagapakinig. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga at amin pong dalangin na kayo po'y nasa maayos na kalagayan sa kaluguran ng ating Panginoon. At syempre po magbabalik tayo ulit next Saturday. Kita-kits po tayo ulit 5 to 6 in the morning at
Siyempre po, muli, magtatapos po ang programa sa pasasalamat. Katuwang po ang lahat ng nasa likod ng programang ito, kabilang, syempre, si Ka John Enriquez. Mga ka-agri, mga kababayan, mga kaibigan, ako po si Ella Arsiaga at hanggang sa muli po, enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.